SMNI News Anchor ay nakalaya na. Ito ay good news para sa mga supporters ng SMNI News Anchor na si Eric Celis at Dr. Lauren Badoy. Recently lang ay nilagdaan ng House Committee ng Legislative Chairperson na si Gaston Munting at House Secretary General Reginald Velasco ang release order para sa nasabing dalawang news anchor pagkatapos na makontempt ang dalawa. At ang dahilan ay ang maling pagsagot laban sa kongresista. Ito raw ay paglabag sa Section 11 ng House Rule. At ayon pa kay Tambunting na ito raw ay unanimous decision na pinagbutuhan ng komite na alisin ang detention order for humanitarian reason daw. O baka kaya natakot at umurong na. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons na sila po ay kapaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Eric na sila humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa at nasa committee secretary at meron naman po siyang complied po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that. No? Pero bago pa lumaya ang dalawa, ay dumanas ito na ikapitong araw na hunger strike sa loob ng Congress. Dahil sa ito'y pinagkaisahan ng mga mambabatas. Bago pa man ito nakalaya, ay nagsampa si Attorney Harry Roque sa court upang hilingin ang agarang paglaya ng dalawang news anchor ng SMNI. Lumabas sa post ni Dr. Lauren Badoy sa kanyang account na kinausap raw at nagpakita ng magandang pagtrato sa kanya ang dalawang mambabatas na si Kong Acop at si Gaston Bunting. At ito raw ay nakapagtataka. Dahil sa biglang bumait ito, nataliwas naman sa ipinakita nung kasagsagan ng hearing. And a few minutes after posting, ito naman ang post ni Attorney Tolentino na ipinahayag sa mga taga-suporta ng lahat ng televiewers and supporters na there's a sunshine for tomorrow will come out, that Dr. Lauren Badoy and Eric would be free. At tuloy ang laban para sa malayang pamamahayag. Nakasama pa rin sina Eric at Dr. Lauren Badoy. Kaya si Eric at si Dr. Lauren Badoy ay nagpahayag sa kanilang mga saloobin. Para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent. My expectations were when you fight kasi the CPP, NPA, NDF, you have no expectations. You just embrace it and you just jump, and we were very ready to spend our holidays here away from our family. At ayon pa kay Dr. Lauren Badoy, napakababaw raw ang rason kung bakit sila pinapalaya ngayon. At ito'y tiyak sa dahilang maraming nananawagan sa labas na palayain sila. At sa pag-apila ni Attorney Harry Roque sa Supreme Court ay kasabay na lumabas ang isang manifesto na nagmula sa Philippine Military Academy. At pinirmahan ito sa mahigit na 150 na mga kasundaluan na nagpapakita ng suporta sa dalawang SMNI News Anchor at kasabay ang kahilingang palayain ang dalawa. Kaya mga kababayan, tuloy lang ang laban, huwag bibitaw para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan at huwag magpapaapi sa mga taong ganid. Kaya tuloy, ilaban mo lang ang iyong mga karapatan hanggang sila'y malupig. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.